Nagsisimula ang ating recap kung saan na may mga grupong goblin ang nagdidiwang dahil kung saan nakita nilang namatay ang kanilang pinuno. At laking tuwa pa ng mga ito dahil gusto din niyang maging ang pinuno. At kinuha ang armas ng kanilang pinuno para siya ang ituring na pinuno sa kanilang grupo. Subalit ang kasama niyang goblin ay hindi ito sumang-ayon kung saan na sinunggaban ito at kinagat ang kanyang ilong at nakipagbuno na ang dalawa para sa pagiging isang pinuno habang ang iba ay natutuwa pa sa kanilang ginagawa. Sa gitna ng kaguluhan nila may isang goblin na malibog na naalala niya na may naiwan ang kanilang pinuno na isang bihag. Ang isang kasama niya ay nagdadalawang isip siya na galawin ito, dahil babalik na ang nagbabantay sa bihag. At dumating na nga ito at ito ang ating pangunahing karakter sa kwentong ito at isa din itong goblin, pero iba siya sa mga kalbong goblin, dahil may buhok ito. At pinag-uusapan nila ang pagdating ng main karakter natin dahil ito ang nagbabantay sa bihag ng nabanggit ng manyak na kalbo. At kanila itong pinag-uusapan dahil sa pagdadamit itong parang tao. Patuloy lang naglalakad ang main karakter natin sa gitna nila at ito ay papunta sa bihag na hindi na niya pinapansin ang mga sinasabi nila. Dahil sa siya lang ang may alam kung saan ang bihag nakalagay ay may mga mata itong nanglilisik dahil balak nilang sundan ang main character natin. At may pag-aalangan ng dalawa na nagbubulungan ang mga ito na may nauna ng mga malalakas na naghahanap na sa bihag kanina kung susunod sila agad ay baka mapapaaway pa sila. Ang main karakter natin ay ginagalaw ang tainga niya para marinig ng maigi ang sinasabi ng dalawa. Napamura ang MC natin na nagmamadali na ito sa kinalalagyang ng bihag, na mula sa malayo habang tumatakbo pa ang MC natin ay naririnig na niya ang sigaw na humihingi ng tulong at sinisigaw na huwag siyang hawakan. Nakita na natin ang bunganga ng kuweba kung saan ang bihag nakalagay. Nang pagdating ng MC natin patuloy pa rin sumisigaw ang bihag na naghahanap ng makakatulong sa kanya. Na hinaharas ang isang babae ng mga manyak na goblin. Sinisigaw ng babae na ayaw niyang manganak ng mga goblin. Napansin na ng goblin at ang umiiyak na babae ang pagdating ng bida. Na habang malapit na maubos ang damit ng babae dahil sa mga malilibog sa laman ng mga goblin, mangiyak-ngiyak ang babae na tinignan ang bida na humingi ng tulong sa kanya, na nagmamakaawa ito sa kanya na tulungan siya. Na may gulat na bida na pinagsabihan ng kasamahang goblin na pakawala na nila ang babae. At umalma ang isa na kinilala niya ang ating bida na sinabihan niya ang bida na namatay na ang kanilang pinuno ang bihag ay sa kanya. Na pinagbantaan niya ang bida na kung balak niyang kukunin ang bihag, ay sabay na nilang sinugod ang MC nating nag-iisa. Na inutos na ng isa na patayin nila ang ating bida. Na agad na kinuyog na nila ang bida na napamura na ang ating bida dahil sa dami nila. Ngunit hindi makapaniwala ang MC natin sa kabila ng mababang antas ng mga goblin na ito ay may lakas sila na atakihin siya. Nakikipagbuno ang MC para sa kanyang buhay kahit mababang uri lang ang kalaban niya pero hindi sapat ang kanyang lakas na talunin ng apat at pilit na lumalaban ang MC para sa kanyang buhay at kailangan niyang makasurvive. Sa gitna ng pakikipagbuno nila sa MC ay natigilan bigla ang mga ito na may gulat sa kanilang mukha. Dahil bulagta na pala ang kanilang pinuno bukod pa rito ay natatakot sila sa armas na dala ng ating bida. Na inilagay sa harap ang patalim niya na sinabihan ang mga ito na kung hindi ito aalis ay mamamatay sila. Para sa mababang uri na goblin ng isang sandata para sa kanila ay nakakatakot na ito na dahilan na tumakbo na sila. Nahingal ang goblin natin bida na inakay ito ng babae na nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya. Sobrang nag-aalala ang babae sa kalagayan ng goblin dahil siya lang ang goblin na naiiba na hindi man lang siya sinaktan, at patuloy siyang pinuprotektahan nito, at talagang siya ay naiba sa ibang mga goblin na pinapanalangin ng babae na sana wag itong mamatay. Nang narinig ng bida ito inisip niya ang sinabi ng babae na naiiba sa ibang mga goblin, na sinabi niya sa kanyang isipan na isa rin siyang dati ring isang tao. Na pinakita ang nakaraan na kung saan may pagtataka ang bida sa isang Windows system na lumabas sa kanyang harapan. Sa kanyang gulat niya ay napaupo ito habang ang mga kasama niyang mga goblin ay nagtitiktok sa kanyang gilid. At ang kaganapan nangyari sa kanya ay hindi talaga niya inaasahan na imbes na makatagpo niya si Kebuloy sa langit nang pagkatapos niyang mabangga ng isang dump truck na may kargang isang backhoe, na napunta siya sa ibang mundo na may sistema na lumabas, kahit na may system siya ay hindi pa rin ito ganap na na-activate. Bukod sa makita ang ilang stats, mukhang wala itong ibang mga kakayahan, gayunpaman, hindi ako naging tamad nitong mga nakaraang araw, mula sa mga sinabi ng babaeng ito sa akin, nagkaroon ako ng kaunting pangunawa sa mundong ito. Ang mundong ito na nilikha ng Diyos ay may iba't ibang malalakas na mga halimaw,
at ang mga tao ay nagtayo ng kanilang puwang sa kontinente na ito sa pamamagitan ng kanilang lakas. Ngunit ang goblin na pinagbuhusan ko ng bagong buhay ay ang pinakamahina at pinakadumihang halimaw sa mundong ito. Napakababa ng aking mga stats, kahit sa mga goblin, madaling mapatay ako. Sa kanyang status ay ang pangalan niya ay si Lin Tian na nagmumula sa isang goblin, at may isang God's blessing. Ang level niya ay 5 at ang kanyang class ay wala, may 20/20 na buhay at ang lakas ay 5 at ang kanyang depensa ay 5. Lahi na kasanayan, Jin Dev R equipment, kabuuan ng combat power ng malupit na bato na kutsilyo, 30. At nang nakita niya ang kanyang status ay hindi siya nawala ng pag-asa dahil may paraan naman ang mga goblin kung paano magpalakas. At iyon ay upang makikipagtiktokan sa mga babae. Ang mga goblin ay may kakayahan na lumakas sa pamamagitan ng patuloy na makikipagtiktok at pagpaparami, ngunit wala silang mga babae na kanilang matitiktokan, kaya para magparami, sila ay kailangang makipagtiktok sa iba pang mga babaeng nilalang, kaya't patuloy silang nananakop ngunit. Dahil sa dating bayot matuwid na tao ang dating bida hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng iba na pilitin ang makipagtiktok sa kanila. Natigil sa pag-iisip si Lin Tian na sinabi ng babae na huwag itong mag-alala. Pagkatapos ng mga araw na ito kasama ka, naiintindihan din ng babae na ngayon, na siya ay magkaiba talaga, hindi mo talaga gusto mabuhay kasama ang mga goblin. Hindi lang tumugon si Lin Tian at tinignan lang ang babae. Na sinabi pa ng babae na pinagmalaki niya na huwag nang mag-alala, kapag dumating ang orde ng mga kabalyero upang iligtas ako, sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nagligtas sa akin, ang orde ng mga kabalyero ay laging makatarungan at matuwid. Tiyak na papayag silang payagan kang manirahan sa nayon. At inisip ni Lin Tian hindi siya nagkakamali, kahit na hindi ma-activate ang sistema, hanggat makakapit ako hanggang dumating ang mga tao upang iligtas sila at makuha ang kanilang proteksyon, maaari akong mabuhay muna at saka dahan-daang alamin kung paano i-activate ang sistemang ito. Biglang may narinig si Lin Tian na may mga ingay na papalapit sa kanila. Napamura ang bida sa kanyang isip dahil ang goblin na tumakas kanina ay bumalik ito at nagdala ng maraming kasama. Sinabihan ni Lin ang babae na magtago ito, at hinarap niya ang isang goblin na gustong-gusto niyang makuha ang babae para kanyang matiktokan ng babae para daw siya ay lalakas. Sa pagsugod nito ay nagulat si Lin dahil may tao, kasabay nito na nalaslas niya ang papasugod sa kanya. Nabumulagta ito na sinabihan niya ang babae na may isang tao nandito para iligtas siya. Natuwa ang babae nang narinig niya ito, mabilis na tumakbo ito para tignan nila dahil sigurado ang babae ito ang Holy Order. Habang sa kinatatayuan ni Lin ay ramdam niya ang banal na kapangyarihan nito, dahil sa isang hampas lang ng kanyang espada ay ubos ang nagkukumpulang goblin na paparating na gulat ang bida. Nagalit ang kabalyero na minura niya ang mga goblin na napatay niya dahil sa nagawa nilang napunit ang kanyang suot. Ang bida na nakatingin ay nakikita din niya ang ibang status ng iba at hindi lang ang sa kanya na ang pangalan nito ay si Order, na nagmula sa tao, ang level ay level 25, ang class Swordsman HP 200/200 strength 30 at ang defense ay 50 kanang skills ay Sword Chi Slash, Sword Dance, Holy Skill Sword Return to Heaven, kagamitan Judgment Sword, Platinum Armor, overall combat power nito ay nasa 400. At ito ang una niyang nakakita ng pinakamataas na stats simula nang dumating siya dito at hindi siya makapaniwala kung ito ba talaga ay tao. Masaya ang babae na binati ang kanyang commander na sinabi niya na andito na ito. Bakit parang si Alucard at si Beatrix na tignan itong dalawang karakter na ito at ang ating bida ay isang minion sa kwentong ito. Napatuloy na iniisip ni Lin na madali lang natalo ng kabalyero ang mga goblins. Sa kabila nito may gulat sa kanyang mukha na pinigilan ni Lin ang babae na pati rin ito ay nagulat dahil ang espada ni Alucard ay papunta sa kanyang mukha. Mabuti ay mabilis nag-react si Lin at naiwas niya ang babae sa pag-atake ni Alucard. Nagtaka ang bida na kung bakit inatake niya ang babae na napatanong siya sa kanyang isipan na kung hindi ba sila pumunta para iligtas ang babae. Sa isip ng bida na kung nagkamali lang ba ito dahil sa madilim ang kuweba na napagkamalan lang ang babae na isang goblin. Ang warrior ay tila nainis dahil nasagi ang pride ng warrior dahil sa ang kanyang atake ay naiwasan lang ng isang goblin at ito ay kinagalit niya ng husto. Ang babae na labis na may pagtataka ay agad na nagpapakilala siya sa warrior na siya si Kelia. May mariing sagot ng warrior na pinatahimik ang babae dahil alam naman ng warrior na siya ito. Dahilan kung bakit inatake ng warrior ay dahil ang babae ay dinungisa na ng mga goblin at baka nagdadala ang babae ng mga anak nito,
at ito para sa kanila ay marumi na nilalang at katumbas na isang kasalanan na dapat niyang pagsisihan sa kanilang dakilang banal na ina. Ang kagaya niya ay dapat na hindi na umasang makatatanggap ng awa mula sa kanya. Umiiyak ang babae na pinaliwanag sa warrior na hindi siya nadungisan dahil sa goblin na kasama niya ngayon. Na tinuro niya ang bida na ito ang nagproprotekta ngayon sa kanya, na kinagulat naman ng bida. Hindi ito pinaniwalaan agad ng warrior dahil para sa warrior ay ito ay isang kasinungalingan lang ng babae na gumagawa lang ng kwento kaya ay tatapusin niya ito kasama ang bida. At hindi makapaniwala ang bida na mabilis na tumakbo para iligtas ang babae. Na tinulak niya ang babae na tinuro ang exit, at pinalalabas na niya ito sa kuweba. Na inisip ng bida na ito ay hindi niya inaasahan na ganito ang kinalalabasan. Sa maliit na katawan ng dating bida ngayon makakaya kaya niya ang pag-atake ng isang malakas na warrior. Na kinagulat ng ating bida na may isang ilaw na pinagtaka niya kung saan galing. Na may isang nagsalita na pinapahinto ang warrior na mahaba ang buhok. Na kinagulat ng dalawa lalo na ang ating bida na may bumalot na liwanag sa kanyang katawan. Tumambad sa ating ang isang babae na may maamo na mukha at kamukha ni Rafa na may malalaking future sa harap na may masarap na hubog na katawan at may daladalang mga hukbo sa likuran na kasama. Na pinigilang si Alucard dahil nagka-interes siya sa goblin dahil ito ay kakaiba sa ibang goblin. Nagmamadali ang babae na gumagapang na humihingi siya ng tulong at tinawag niya itong Holy Maiden. Na agad na kinuha ito ni Maiden, kinausap ng Maiden ang bida na tinanong ito na kung nakakaintindi ba ito ng salita ng tao. Hindi nakapagsalita ang bida dahil natulala ito na inisip niya kung siya ba ang banal na dalaga na si Aifreya, ang tagapagsalita ng templo na kanilang pinag-uusapan, kung nais niyang makaalis dito, maaaring ito na ang kanyang tanging pag-asa. Na agad na sinabi ng bida na, ikaw ang banal na dalaga na kanilang binanggit, tama? Sa totoo lang, hindi ako halimaw sa mundong ito, dati akong tao. Naging ganito ako dahil sa isang aksidente, maipapaliwanag ko ang lahat kung sasama ako sa iyo. Nang narinig nila ito ay namangha sila, at sinabi ni Alucard kay Rafa na mukhang mas matalino ito kaysa sa mga goblin, na bihira. Na may ngiting tugon na sinabi ni Rafa na ang karaniwan, ang mga goblin ay hangal at mababang uri ng nilalang, hindi sila makapagsalita at makapag-isip ng ganito ka-fluent. Maaaring isa siyang regalo mula sa banal na ina. Na kinumpirma ni Rafa si Bia na kung hindi ba talaga siya sinaktan ng goblin na ito. At natutuwa sagot ng babae na ito nga, at hindi lang yun, hindi rin siya sinaktan at inalagaan din siya nito mula sa iba pang mga goblin at binibigyan din siya ng pagkain. At pumayag na ang Maiden na isama nila ito dahil ito'y espesyal. Kunin muna nila ito at pag-aaralan ng mabuti bago magdesisyon. Na tinanong niya ang bida na kung willing ba niyang sumama. Na walang pagdadalawang isip na pumayag na sumama siya rito. At inisip niya na, sa wakas, mayroon ding nakikinig sa katwiran, dahil ang pagstay dito ay ibig sabihin ng kamatayan, mas mainam nang bumalik at patunayan ang aking kawalan ng kasalanan. Agad na inutusan ni Rafa si Alu na umalis na sila. Habang papaalis na sila ay taos puso na nagpapasalamat ang bida sa kabaitan ng Maiden at babayaran niya ito ng maayos. Ngumiti ang Maiden ng kakaibang ngiti na sinabi niya na sige. Sa kabila ng ngiti nito ay tinapos ng lalaki ang babae na sinaksak ito sa kanyang dala na espada. Na may narinig isang kakaiba sa likod niya, na nanginginig niyang tinignan ito. Na nakita sa kanyang mga mata ang pagkamatay ng babae. Na natulala siya sa pangyayari at hindi niya maunawaan kung bakit pinagpawisan ang mukha ng bida at sobra ang gulat sa kanyang mukha. Sa maamong mukha ng babae ay may tinatago tong kasamaan na ngumiti ito ng masaya, na sinabihan ng bida na dapat talagang bayaran siya nito. Ang bida ay hindi niya maunawaan ang lahat at nanginginig ba siya sa takot o nanginginig siya sa gulat o sa galit, halo-halo na ang kanyang emosyon sa pagkakataon na ito. Pagkalipas ng isang linggo, sa nangyari sa kuweba. Si Alucard at si Rafa ay nasa harapan ng taga-nayon para mag-ulat sa mga taga-nayon sa mga pangyayari sa kuweba. At sinabi ni Alucard na ang pag-atake ng mga goblin ay nagdulot ng matinding pinsala sa maliwanag na bayan. Gumamit ang mga goblin ng kasuklam-suklam na mga pag-atake upang patayin ang 30 residente ng maliwanag na bayan. Napamura ang taga-nayon sa narinig nilang balita sa mga ginawa ng mga goblin sa mga tao, na ang tao at goblin ay isang mortal na magkaaway. Ang banal na utos, sa ngalan ng templo, ay dapat patayin ang mga goblin na ito. Para ipaghiganti ang mga napinsalang sa dating nayon.
Nagsalita si Rafa sa mga taga-Nayo na magpatuloy kayong magdasal ng taimtim sa templo, palaging pinuprotektahan ng templo ang kanyang mga tapat na tagasunod. At lahat ng taga-Nayon ay nagdasal gaya ng sinabi ni Rafa. Sumapit ang gabi habang nasilid si Rafa nakaupo hawak ang test tube na may laman pulang likido. Masaya si Rafa sa naging resulta ngayon, at mas magdarasal pa sila ng taimtim sa templo at mag-aalay ng mas maraming handong, buti na lang, naging matagumpay ang sermon ngayong araw, sila'y kasing tanga pa rin tulad ng dati. Habang nagsasalita si Rafa ay may mahinang boses na tumawag sa pangalan ni Rafa, paglingon ni Rafa ay ang bida pala natin na goblin, na nakagapos sa dingding na puno ng sugat at hinang-hina ito, at napamura pa ang ating bida na may face mask na tinik. Napahanga si Rafa sa ating bida na buhay pa ito at napakalakas, hindi katakatakang hindi mapuksa ng templo ang mga goblin sa kontinente. Ngayong pagkakataon nato, tingnan natin kung paano naaapektuhan ng lason ang mga goblin. Nagalit at sumigaw ang dating bida sa ginawa ni Rafa sa kanya, "Niloko mo ako, niloko mo ang lahat at pinatay si Kelia. Ito ba ang iyong banal na kautusan? Ito ba ang tinatawag mong hustisya ng tao?" Nang narinig ni Rafa ang sinabi ng ating bida, bigla itong nagalit at sinaksak ang bibig ng ating bida ng isang tangkay ng kahoy at sumuka ito ng dugo. "Napakakaiba, isang mahina at walang kwentang nilalang tulad mo, isang mapagnasang goblin, ang nangahas na magtanong tungkol sa hustisya ng tao. Si Kelia ay naengkanto mo at nangahas na magsalita para sa iyo. Iyan ay isang pagtataksil sa sangkatauhan at sa banal na kautusan, ang kanyang kamatayan ay ang kanyang huling katapatan." At biglang lumabas na malakas na mahika, sabay tawa na parang nababaliw si Rafa. Ang mga goblin ay ang mga peste sa kontinenteng ito. Ang pakikipag-usap sa iyo ng banal na dalaga ay isang malaking pabor. Dapat kang magpasalamat at gamitin ang iyong maliit at nakakadiring katawan upang magambag sa mga eksperimento ng sangkatauhan at ng banal na kautusan. At tinutok ni Rafa ang mahika sa ating bida, biglang napasigaw ang ating bida sa tinding sakit nito. Dahil sa tinding parusa na tinanggap ng ating bida at napatanong na sa kanyang sarili. "Mamamatay na ba ako? Ayaw ko pa, kasalanan nilang lahat ito. Isang kahangalan kung mamatay ako dito." Biglang naisip ng ating bida ang nakaraan nung nasa kuweba sila, at sinabi sa kanyang sarili. Ang muling isinilang mula sa tao patungo sa isang mababang uri ng goblin, hangal kung pinanghawakan ng awa ng tao, iniisip na sila ay matuwid at mabait, ang kahinaan at kawalang muwang ang aking pinakamalalang pagkakamali. Pagkatapos na dalhin pabalik sa nayon ng mga tao, pinahirapan at pinaglaruan ako ni Alucard at Rafa sa lahat ng posibleng paraan, hindi kailanman naniwala sa anumang sinabi ko. At biglang sinaksak ni Rafa sa dibdib ng espada ang ating bida, lumabas ang Circle of Magic, dito napasigaw sa sakit ang ating bidang goblin at napasabi na lang sa sarili. Hindi na ako magtatagal, pinahirapan hanggang mamatay ng isang sadistikong babae. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon ulit, hindi ako magtitiwala sa mga tao. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon ulit, titiyakin ko na, dudurugin ko ang kanilang mga buto at ubusin ang kanilang dugo. Kung mabubuhay lang ako ulit, sabi ng ating bida na malapit ng mamatay. Nagtaka ang bida na hanggang ngayon ay buhay pa siya at napunta siya sa lugar na hindi niya alam. Ang sistema ng pagsasakatuparan ng buhay ng goblin ay na-activate. Kumpleto na ang pagsusuri, ikaw ay patay, dahil sa iyong kahangalan, nakalimutan mong ikaw ay isang goblin. Kailanman ay hindi magtitiwala o maawa ang mga tao sa mga goblin. Namatay ka pagkatapos kang pahirapan ng pahirapan, ang sakit ng isang linggong pagpapahirap ay nakatatak sa iyong kaluluwa. Hindi mo makakalimutan ang sakit na idinulot sa iyo ng tao. Ang iyong wakas ay isa sa mga pinakamasaklap na kapalaran para sa sinumang muling isinilang, nagsisimula muli at binubuksan ang isang bagong buhay. Nais mo bang magsimulang muli? Nagtaka at nagulat ang ating bida na may lumabas na sistema sa kanyang harapan. Ito ay isang personal na kanyang sistema na activate ito pagkatapos siyang mamatay. Dahil sa sistemang ito ay maaari siyang mabuhay ulit, ngunit may takot sa mukha ang ating bida baka mabuhay ulit siya sa isang mababang nilalang na goblin. Pinapili siya ng sistema kung oo o hindi ang kanyang pipiliin. Ang sabi ng sistema, kung pipiliin mong hindi, ang iyong kaluluwa ay maglalaho at tuluyang mamamatay. Kung pipiliin mong oo, mananatili ang iyong kasalukuyang alaala at sistema at babalik ka sa kuweba ng goblin 1 linggo ang nakalipas. Sa kabila ng pag-alala ng bida na mabuhay siya ulit sa mababang antas na nilalang na goblin, dahil sa sinabi ng sistema kung pipiliin niya ang oo ay mabuhay siya na dala ang alaala sa nakaraan niyang buhay.
Dito naintindihan na ng ating bida at napalitan ito ng ngiting may paghihiganti, sa dalawang tao na nagpapahirap sa nakaraan niyang buhay na si Alucard at si Rafa. Kaya masaya niyang pinili ang oo sa sistema, na sa isip niya ay may pagkakataon na siyang maghiganti sa mga tao. At dito na pinuproseso ng sistema ang muling at pangalawang pagkabuhay ng bida nating Goblin, binalik na siya sa kuweba ng mga Goblin, at nagsisimula na ang Goblin 2.0, upang matulungan kang mabuhay ng mas matagal, bahagyang pinalakas ka ng sistema. Tunay ngang kaunti lang, pero mas mabuti na kaysa wala. Biglang nagbabala ang sistema, bagamat ikaw ay muling isinilang, hindi pa tapos ang panganib, paparating na ang banal na kautusan ng mga tao sa host, pakiusap tandaan, kung ikaw ay muling mamamatay, hindi na muling maibabalik ng sistema ang host. Biglang naalerto ang ating bida, malapit nang dumating ang banal na kautusan, hindi ako dapat magpabaya. Kaya tinanong niya ang sistema kung ano ang magagawa niya. Ang sistemang ito ay tinatawag na Goblin Life Simulation. Maaari ng host na isabuhay ang kanyang buhay gamit ang sistemang ito upang makita ang mga hinaharap na kaganapan, pakiusap tandaan, bawat pagpiling gagawin ng host ay magdudulot ng iba't ibang resulta. Bawat simulation ay nangangailangan ng 24 na oras pagkatapos ng simulation, makakakuha ka ng mga puntos na maaaring ipalit sa mga item. Bakas sa kanyang mukha na may pananabik sa bago niyang kasanayan na makita ang hinaharap, kaya sinimula niyang gamitin agad. Kasalukuyang sitwasyon, takasan ang kuweba ng mga Goblin, natuklasan ng banal na kabalyero na si Alucard ang kuweba ng mga Goblin, upang makatakas kay banal na kabalyero Alucard, kailangan mong gawin ang sumusunod na mga pagpili. Una, balaan ang iyong mga kasamang Goblin at magsama-sama upang harapin si Alucard at ang kanyang mga tauhan, at may dagdag 10 puntos. Ang pangalawa ay iwanan ang iba pang mga Goblin at tumakas, at may dagdag na 5 puntos. At ang pangatlo naman ay magtago sa loob ng kuweba at asahan na hindi ka mahahanap ni Alucard at ang kanyang mga tauhan at makakatanggap ka ng 10 puntos. Kaya nagsimula na ang ating bida mag-isip kung alin ang pipiliin niya. Bagaman may 3 pagpipilian, sigurado akong kahit magsama-sama ang lahat ng Goblin sa kuweba, hindi pa rin nila kayang hamunin si Alucard mag-isa, ang tanging pagtakas ang makakapagligtas sa akin. Kaya pinili niya ang una, balaan ang iyong mga kasamang Goblin at magsama-sama upang harapin si Alucard at ang kanyang mga tauhan, at may 10 puntos na dagdag. Simulang ko muna ito at pipiliin ko ang opsyon na may pinakamataas na puntos. Kung magagamit ko ang puntos para sa isang sandata, baka manalo ako sa kanila sa pamamagitan ng isang surpresang atake. Pinangunahan mo ang mga Goblin sa isang desperadong labanan laban kay banal na kabalyero Alucard. Dahil sa malaking agwat sa lakas, ikaw ay natalo pa rin ni Alucard at ng kanyang mga tauhan. Sobrang tinansya mo ang lakas ng mga Goblin, bago gumawa ng desisyon, kilalanin ang iyong lakas, at nakatanggap ka ng 10 puntos. Kasunod ng aking iniisip, imposibleng mabuhay dito sa mga Goblin, ngunit nakakuha ko ng mga puntos. Dahil sa nakuha niyang puntos ay nabuksan ng kasanayan niya na pwede na siyang makabili ng iba't bang sandata. Dahil sa mababa lang ang puntos ang nakuha, ang isang dagger ang isakto sa nakuha niyang 10 puntos, 11, magaang, mabilis, swift blade speed, 10% lakas, lamang 5%. Ang talam ng kutsilyo, malayo sa mga gamit ng Goblin, kung tamaan ko ang isang mahalagang bahagi, baka isang saksak lang sapat na. Nagtanong ang bida sa system bakit hindi niya nakita si Kelia, saan ito nagpunta. Sa bagong takbo ng panahon dahil sa pagkabuhay muli ng host, nagbago ang ilang mga detalye sa timeline. Sa timeline na ito, hindi na-capture si Kelia ng mga Goblin at patuloy siyang masaya sa nayon. Dahil sa nangyari nagulat ang ating bida, na may halong sayang naramdaman, sapagkat natupad na ang kanyang pangako kay Kelia, na hindi na ito kailangang iligtas pa, dahil nasa maayos na siyang kalagayan. Kailangan kong makatakas at mabuhay, ito ang pinakamalapit na daan, ang labas ay mas maliit, kaya ang mga bantay ay siguradong mas mahina. Sa dulong ng kuweba ay may 2 bantay na nag-uusap, na kung sino man Goblin na makita nila na lalabas ay agad nila itong patayin. Narinig ito ng bida. Huminto siya at nagmasid sandali. Sa isip ng ating bida kasuklam-suklam ang banal na kautusan. Para sa kanilang patakaran, pinapatay pa nila ang mga inosenteng tao ng kanilang sariling lahi. Walang mapagpipilian ng bida kundi lumaban, kaya umisip siya ng paraan para matalo niya ang 2 bantay na walang nakakapansin sa kanyang gagawin. Kaya nagtinig babae ito na humihingi ng tulong,
Nagaling siya sa maliwanag na nayon na nahuli ng mga goblins. Nang narinig ng dalawang bantay naging alerto ang dalawa na handa ng pumatay. Para makuha nila ang gantimpala galing kay Alucard, pumasok na ang isang bantay dala ang kutsilyo na nakatago sa kanyang likod. Nakangiti ang sabi, "Lumabas ka, huwag kang matakot, ako'y mula sa mga kabalyero." At biglang lumabas ang ating bida, buong lakas niyang sinaksak ang kabalyero. Napansin ng kabalyero sa labas ang kakaibang kilos ng kanyang kasamahan at nagpa siya na tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Habang lumalapit siya, nagulat siya nang makita ang isang goblin na nakatayo roon. Sa isang iglap, itinapon ni Lampthean ang katawan ng kabalyero palayo, saka tumakbo patungo sa takot na kabalyero ng kakaibang bilis. Dahil sa kanyang katalinuhan, madaling nasugatan ni Lampthean ang kabalyero na bumagsak sa lupa sa sakit. Sa takot, sumigaw ang kabalyero, "Nakakapagsalita ka ng tao." Ang matalim na bakal na kutsilyo ni Lampthean ang tanging sagot sa takot ng kabalyero. Alam niya na hindi siya kaya ng kabalyero kaya't na-realize ng kabalyero nilalabanan niya ang kamatayan. Sa pagkapit sa kanyang buhay, humingi ito ng awa, lumuhad ito, nagmamakaawa at ipinakita kay Lampthean ang larawan ng kanyang pamilya, umaasa sa pagkakataon na makabalik sa kanila. Pinuri niya ang katalinuhan ni Lampthean, sinasabi na mauunawaan niya na siya'y pinilit lamang sundin ng mga utos ng templo, inalok ng kabalyero si Lampthean ng isang supot ng ginto at isang magandang babae. Pangako na pipiliin niya ang pinakamaganda para sa kanya. Subalit para sa isang tulad ni Lampthean na pinagtaksilan na, ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagdagdag ng kanyang galit. Lumabas ang tunay na kalikasan ng kabalyero, plano niyang gamitin ang pag-aatubili ni Lampthean upang patayin siya. Ngunit bahagi lamang ito ng plano ni Lampthean, mabilis at malamig niyang tinapos ang buhay ng kabalyero, nakadama si Lampthean ng awa para sa pamilya ng kabalyero. Ngunit naunawaan niyang minsan ay kinakailangan ng pagiging malupit, kailangan mawala ang kasamaan, lalo na ngayon na hindi na siya tao. Ang kanyang atensyon ay nahila ng isang boses mula sa kagubatan, ito ay si Loader at ang kanyang mga tauhan na papalapit. Agad na hinubad ni Lampthean ang damit ng kabalyero at umalis ng madali, nangangakong hahanapin si Loader at si Ephra. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Loader at Ephra sa pinangyarihan. Nagulat sila nang matagpuan ang mga bangkay ng dalawang Temple Knights. Pagkatapos suriin ang mga bangkay, pinaghinalaan ni Loader na inambush sila ng goblin. Ang malilinis at mabilis na hiwa ay hindi pangkaraniwan. Iniisip ni Ephra na imposible para sa isang karaniwang goblin na patayin ang parehong kabalyero. Naniniwala siya na ang isang goblin na may kakayahang gumawa ng ganoong gawa ay dapat na isang nag-evolve. Sumang-ayon si Loader sa kanyang pagsusuri. Galit na galit siya dahil hindi na kaya na ng mga kabalyero ang isang mutated na goblin at ang pagpapalampas dito ay isang masamang senyales. Galit na sinipa ni Loader ang isa sa mga bangkay. Labis na naiinis na hindi kinaya ng mga kabalyero ang mutated na goblin, si Ephra, habang dinidilaan ang kanyang mga labi, ay hindi mapigilan ang kanyang pananabik at kalupitan sa pag-iisip na makuha ang isang natatanging halimbawa para sa eksperimento. Lumubog ang gabi at ang sinag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa kagubatan. Humihingal si Lampthean, masaya na buhay pa siya. Tumakbo siya hanggang sa maubusan ng lakas. Ngunit hindi siya maaaring magpakampante. Sinikap niyang magpahinga ng mabilis upang maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Napagtanto niya na labis nilang kinamumuhian ang mga goblin, kaya gagamitin niya ang paraan ng goblin upang harapin sila. Maaaring ma-upgrade ng mga goblin ang kanilang mga katangian sa pamamagitan ng pag-aanak at pagkain ng kapwa goblin, parehong nagpapalakas at lumilikha ng mas malakas na henerasyon. Ang isipan ni Lampthean ay nilamon ng puot. Sa buhay na ito, nais niyang maranasan ng lahat ng lalaki ang kaligayahan ng kamatayan at ang lahat ng babae ay lumuhad at umiyak sa kanyang mga paa, lalo na sina Loader at Ephra. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay naputol ng kaluskos ng mga dahon, siya ay nag-alala. Iniisip na isa ito sa mga tauhan ni Loader na patuloy na humahabol sa kanya. Nagpasya siyang umatake muna upang makakuha ng kalamangan, walang pag-aatubili. Tumayo si Lampthean at sumugod sa kanyang kalaban. Ang di inaasahang paglabas ni Lampthean ay nagpagulat at nagpanginig sa estranghero na paurong. Nagulat si Lampthean nang makita na ito ay isang goblin. Ang tunog na ginawa nito ay nagpaisip sa kanya na maaaring magsalita ito. Dahil sa pagkawalang galang, bumagsak din si Lampthean pasulong. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang posisyon, nagulat siya nang makita na ang goblin na ito ay may mga katangian ng isang babae. Bakit may babaeng goblin na lumilitaw sa ganitong oras? Ayon sa kaalaman ng lahat,
ang mga goblin ay puro lalaki lamang at nagpaparami sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga nilalang, ang kanyang presensya ay nagbago ng buong pananaw ni Lampthin. Sa kalituhan, nakatitig si Lampthin sa babaeng goblin, inisip nitong may gagawin siya, kaya't mabilis siyang umupo at nagmakaawa na huwag siyang saktan, ipinaliwanag na siya ay nag-iigib lamang ng tubig, lalo lamang itong nagpagulo ng isip ni Lampthin at nagdulot ng higit pang pagkabahala. Paano nakapagsasalita ang goblin na ito ng mga kumpletong pangungusap katulad niya? Upang malaman ang sagot, ginamit ni Lampthin ang kanyang kasanayan sa pagsusuri upang tingnan ang kanyang mga katangian. Siya ay level 3 ngunit ang kanyang propesyon ay mensahero ng Diyos. Mayroon siyang mga titulo ng Fallen God at Pure Soul, na may mga katangiang, Blood 10, Energy 2, Defense 1, at mga kasanayang Devar at Wild Growth. Ang kabuuang lakas niya ay 10, at nagulat si Lampthin nang makita ang espesyal na tala. Kapag pinagsama ang isang lalaking goblin sa isang babaeng goblin, sila ay magiging alamat na Goblin God. Ito ay nagbigay kay Lampthin ng maruming pag-iisip dahil kung siya ay makikipag-mate sa kanya, magkakaroon siya ng napakalaking kapangyarihan, para bang nakita ang madidilim na pag-iisip sa mga mata ni Lampthin. Ang babae ay umurong sa takot, sinabi niya na siya ay ipinadala ng patriarka upang mag-igib ng tubig at kung hindi niya madadala ang tubig pabalik, siya ay papatayin ng patriarka. Nakita ni Lampthin ang takot ng babae, kaya't nagsalita siya at humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya ibig takutin siya, hinaplos din niya ang balikat ng babae upang aliwin ito. Sinasabing kung siya'y iiyak, maakit nito ang atensyon ng masasamang tao, ngunit hindi inalintana ng babae ang mga aksyon ni Lampthin, siya ay nag-aalala kung bakit. Nakapagsalita rin ng kumpletong pangungusap si Lampthin. Katulad ng babae, nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan, tumawa at tumango si Lampthin dahil sa kanyang kakyutan. Ito ay makatwiran dahil ang karaniwang mga goblin ay hindi nakapagsasalita, at marahil ay bihira siyang makipag-usap sa iba pang goblin sa tribo. Subalit, muli na namang nahinto ang pag-iisip ni Lampthin nang mapansin niyang kumakapit ang babae sa kanyang balabal. Sinabi nitong mabuti si Lampthin dahil ang ibang mga goblin ay lagi siyang sinasaktan. Ito ang unang pagkakataon na may goblin na nagtrate sa kanya ng ganito. Iminungkahi ng babae na bumalik si Lampthin sa kanyang tribo kasama siya. Nagulat si Lampthin, hindi niya inaasahan na may tribo ng mga goblin malapit doon, hindi pa niya alam kung hinahabol pa sila ng mga tauhan ni Loader. Kaya't hindi angkop na sa ngayon at kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar na pagtataguan. Nagliwanag ang mga mata ni Lampthin, ito ay isang magandang pagkakataon upang rekrutin ang kanyang unang mga tagasunod. Pagkatapos nito, iminungkahi niyang dalhin siya ng babae sa kanyang tribo. Pumayag ang babae nang hindi nag-aatubili, marahil dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng goblin na kasing gwapo nito. Agad na pumayag ang babae na dalhin siya sa kanilang kampo. Di nagtagal, dumating sila sa kampo ng mga goblin. Ang pagdating ni Lampthin ay nagpagulat sa ibang mga goblin dahil siya ay isang estranghero at nakasuot ng damit na parang tao, isang bagay na hindi pa nila nakita dati. Maingat na nagmasid si Lampthin, sa dami ng mga goblin dito, siya ay nasiyahan at nagdesisyong simulan ang pagbuo ng kanyang kaharian mula rito. Sa kalmadong paraan, ipinaliwanag niya sa mga goblin na nais niyang sumali sa kanila at nais niyang makilala ang kanilang pinuno. Ngunit ang kanyang mungkahi ay agad na tinanggihan, na pagpasyahan nilang ang isang tulad ni Lampthin ay hindi dapat makipagkita sa patriarka. Nais nilang hulihin si Lampthin at dalhin siya sa patriarka. Sa oras na yon, ang babae ay nag-aalalang humakbang pasulong upang harangin ang mga goblin. Sinabi niyang mabuti si Lampthin, ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng patriarka, inusisa niya ang sitwasyon, ang kanyang pagdating ay nagpagulat kay Lampthin ng kaunti. Ang pangalan ng patriarka ay isang matandang goblin na may hawak na tungkod na pinalamutian ng maraming bungo. Mukha siyang mabangis at ang kanyang hitsura ay lubos na naiiba sa ibang mga goblin. Si Lampthin ay nakakita noon bukod sa kanyang damit, may napakataas din siyang mga estadistika, level 25 sa propesyon ng pari, dugo na 102, mana na 29, depensa na 17, kasama ang mga kasanayan sa Devar Summon Thorn Control Equipment ay Skull Staff at Bone Chains, at may kabuuang lakas na 200. Nagningning ang mga mata ni Lampthin sa pag-aalala, hindi niya inaasahan na mayroong napakalakas na goblin sa tribong ito. Pagkatapos lumitaw ang pinuno ng goblin, unti-unting lumakad patungo kay Lampthin. Tiningnan niya ang babae na goblin at tinanong kung dinala ba nito ang estranghero sa kampo. Ang babae, puno ng pangamba, ay nagpatutuo na dinala niya si Lampthin sa kampo,
ipinaliwanag na wala na itong mapupuntahan. Sa mga nakakatakot na pula niyang mga mata, pinuri ng pinuno ang babae sa magandang trabaho, ngunit pagkatapos ay sa kanyang pagkagulat, iniutos niyang hulihin ng iba pang mga goblin si Lamfin na may balak patayin at kainin, nasiyahan ang mga goblin sa pagkakataon ng masarap na pagkain, kaya't nagtalon sila sa tuwa, itinulak nila ang babae sa isang tabi at itinutok ang kanilang mga sandata kay Lamlin. Kaagad na hinugot ni Lamfin ang kanyang sandata at pinagsabihan silang huminto. Sinabi niyang may kakayahan siyang lumikha ng mga sandata at na ang pag-alam nila sa kanilang tribo ay magpapalakas sa kanila. Agad na napansin ng pinuno ang bakal na kutsilyo sa kanyang kamay at nag-utos siya sa iba pang mga goblin na huminto at lumapit kay Lamfin. Inilapit niya ang kanyang ilong sa mukha ni Lamfin at sinabi na naamoy niya ang panlilinlang sa kanya. Gayunpaman, nais rin niyang malaman kung anong uri ng mga sandata ang maaaring lumikha ni Lamfin gamit ang kanyang kaalaman sa makabagong teknolohiya. Ipinaliwanag ni Lamfin na kayang niyang gumawa ng mga sandata mula sa bakal kung makakahanap sila ng bakal na mina. Pangako niya na sa sapat na panahon, magagawa niyang lumikha ng mga sandata na mas malakas pa kaysa sa kutsilyo. Sa kanyang sarili, iniisip niya na ang shaman na itong goblin ay marunong magsalita ng malinaw, mukhang mas mataas ang antas ng goblin, mas matalino sila. Nakita ang pag-aalinlangan ng pinuno, binigyang diin ni Lamfin na sa pamamagitan ng mga sandatang gawa sa bakal, may pagkakataon ng tribo na manalo laban sa mga tao o iba pang halimaw. Nag-umpisa ang mga goblin na pag-usapan ito. Kinikilala na ang pagkakaroon ng mga sandatang gawa sa bakal ay lubhang kapaki-pakinabang, naramdaman ng mga goblin na kumpara sa mga tao. Ang mga goblin ay mga mahinang nilalang ngunit sa mga sandatang gawa sa bakal, maaari silang lumipat sa hilaga upang kunin ang mga babae para sa pag-aanak. Hinaharap ang napakalaking benepisyo ng mga sandatang gawa sa bakal, pumayag ang pinuno na bigyan ng pagkakataon si Lamfin. Hinamon niya si Lamfin na hanapin ang mina ng bakal at lumikha ng mga sandata sa loob ng 3 araw, o kakainin sila, hindi lamang siya kundi pati ang babae na goblin. Nang marinig ito, labis na nag-alala ang babae, matapos ibigay ang kanyang mga hiling, umalis ang pinuno at ang horde ng goblin, pinapatahimik ang babae. Tiningnan ni Lamfin ang pinuno na may halong galit, tahimik niyang hinusgahan ang pinuno bilang isang mapang-api na tao na handang pumatay kahit mga miyembro ng kanyang sariling tribo kapag galit, pinigilan ni Lamfin ang kanyang galit, batid na hindi niya kayang talunin ang pinuno sa kanyang kasalukuyang lakas. Kailangan niyang gamitin ang oras na ito upang lumikha ng mga sandata at maging mas malakas. Kinabukasan sa pag-aalas 4 ng umaga, pinangunahan ni Lamfin ang mga goblin sa tribo sa paghahanap ng mina ng bakal. Ngayon ay gabi na at ang liwanag ng buwan ang nagpapakilabot sa gubat, kasama rin sa kanila ang babae na goblin na si Gobo. Labis siyang pagod at sinabi na hindi na niya kayang maglakad pa. Buwis buhay na nagsipaglakad siya buong araw at lubos na pagod na siya. Hindi siya tinulungan ng kanyang sariling uri, sa halip, sinaktan nila siya, tinawag na pangit at pinagbantaang patayin kung hindi niya matagpuan ang mina ng bakal. Patuloy siyang lumalapit ng tulong, ngunit hindi tumigil ang pang-aabuso. Gusto nilang patayin siya sa oras na yon dahil sa kanyang catamaran. Hindi na kayang pagmasdan ni Lamfin ang pagmamalupit, kaya't kumuha siya ng bato at itinapon sa ulo ng isa sa mga goblin. Dahil dito, galit na tiningnan siya ng mga ito. Ipinaliwanag ni Lamfin na nais niyang sila'y sundan at tulungan sa paghahanap ng mina ng bakal, hindi sa labanan. Sinabi niya na ipapakita niya sa kanila kung ano ang itsura ng mina ng bakal at kung gusto nilang mabuhay, dapat silang pumunta sa lambak sa harap at magdala ng ilang mina ng bakal. Kung hindi sila makikinig, papatayin niya sila agad at doon na, binunyag ni Lamfin ang kanyang kutsilyo at tinitigan ang 3 goblin ng may nakakatakot na ekspresyon, takot na takot sila sa banta. Habang iniisip ang kanyang pagpatay sa kanila gamit ang bakal na sandata, nagmadali silang maghanap ng mina ng bakal, hindi nakakalimot na bantaan si Lamfin ng kamatayan kung hindi niya magagawa ang mga sandata, iniisip ni Lamfin sa kanyang sarili na maaga o huli. Pagkatapos nilang makuha ang mga kagamitang bakal, balak nilang patayin siya. Ang task sa harap ay maging mas malakas, sa pagtingin sa impormasyon ni Gobo, ang abiso tungkol sa pagsiping sa kanya upang maging isang Diyos ng goblin ang kanyang pinansin. Nagpasya si Lamfin na oras na para gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga matatanda. Nakita si Gobo na umiiyak, sinabihan ni Lamfin na huminto siya. Umupo siya sa tabi ni Gobo at tinanong kung gusto niya sumunod sa kanya.
Pangako niya na protektahan siya, pakainin, bigyan ng mainit na tahanan, at siguraduhing walang mag-aapi sa kanya. Labis na naguguluhan ang babae sa mga salitang ito at nagtanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Tiningnan ni Lam Fin ng may katapatan ng babae at pinatibay na lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Ngunit siya ay kasalukuyang masyadong mahina upang pigilan ang patuloy na pang-aapi. Kailangan niyang maging mas malakas at si Gobo ang tanging makakatulong sa kanya. Naguguluhan ang babae at nagtanong kung ano ang maaari niyang gawin upang tulungan siyang maging mas malakas. Medyo nahihiya si Lam Fin, ngunit sinabi niya na kung makakaya nila ito, siya ay magiging mas malakas. Nagpapula ang mukha ng babae sa sinabi niya ito. Tiningnan niya si Lam Fin ng may pagdududa at nagtanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Sinabi niya na hindi pa niya nagagawa ito noon. Napipirin si Lam Fin sa pagbibigay ng usapin na ito. Siniguro niya si Gobo na lahat ay magiging maayos at tutulungan siya kung gusto niya ito. Nang hindi maghintay sa kanyang tugon, dahan-daang hinalikan ni Lam Fin ang kanyang mga malambot na labi at saka siya inihiga sa lupa. Nahihiya ang babae ngunit pumayag at sinabi na siya ay magsisilang ng kanyang mga anak. Pagkatapos, ang mahiyain na mga tunog ay bumalat sa hangin. Sabay naman, lumitaw ang mga abiso isang-isa pagkatapos ng isa na nagpapahayag sa kanya na ang pagsiping ay nagpataas sa kanyang kasalukuyang antas hanggang sa antas 7 at ang tunog ng pag-upgrade ay nag-echo ang pagtaas ng antas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang katawan ni Lampvin, ang kanyang mga kalamnan ay nagiging mas bawasan. Ngayon ay antas 7 na siya, may 40 HP, 10 lakas, 6 na depensa, at kabuuang lakas na 65. Nagulat si Lampvin sa pagbabago sa kanyang katawan at iniisip na kung magpapatuloy siya tulad nito, kayang-kaya niyang talunin ang pinuno ng goblin. Binusog ni Lampvin ng pag-init ang ulo ni Gobo, sinabi niya na siya ang kanyang asawa ngayon at siya'y poprotektahan ng magpakailanman. Pumula ang babae at napagod. Nagpasalamat si Gobo kay Lampvin at tinawag siyang mabuting tao. Sa sandaling ito, isang sigaw ng tulong ang nakahuli ng kanilang pansin. Tumingin sila sa direksyon na iyon at nakita nila ang isang goblin na tumatakbo patungo sa kanila ng takot, sinundan ng isang malaking lobo. Ang nakahuli ng pansin ni Lampvin ay ang bakal na mina sa kamay ng goblin. Hindi niya inaasahan na makakakita ng bakal na mina dito. Ngunit bago niya ito makuha, kailangan niyang harapin muna ang problemang ito. Agad na hinawakan ni Lampvin ang kanyang kutsilyo at hiningi kay Gobo na maghintay doon para sa kanya. Tiningnan ni Gobo si Lampvin na may tiwala, binabalik sa kanya na mag-ingat. Para kay Lampvin, ang lobo na ito ay isang pagsubok ng kanyang lakas. Malapit nang hulihin ng lobo ang malas na goblin na desperadong sumusubok na makatakas, ngunit biglang lumitaw si Lampvin na may hawak na kanyang matalim na bakal na kutsilyo, diretsong dumadaan patungo sa malaking lobo. Lubos na nagulat ang tumatakas na goblin sa aksyong ito, pagkatapos ay napuno ng takot nang makita ang pagpatay ni Lampvin sa lobo sa isang saksak. Sa mga mata ng goblin, naging isang nakakatakot na anyo si Lampvin, nang hilingin ni Lampvin na ibigay sa kanya ang bakal na mina. Agad itong ibinigay ng goblin na labis na takot, haplos-haplos sa kanyang kamay ang bakal na mina. Natuwa si Lampvin sa mataas na kalidad ng mina. Ngayon, kailangan nila ng higit pa nito, at pagkatapos nilang bumalik, gagawa siya ng mga sandata para sa mga goblin sa tribu. 2 araw ang lumipas at sa tulong ng ibang mga goblin, matagumpay na nakagawa si Lampvin ng sibat na may talam na bakal. Bagaman hindi ito maganda, ito ay isang malaking tagumpay para kay Lampvin at sa mga goblin. Hindi makapaniwala ang mga goblin na nakagawa talaga si Lampvin ng sandata mula sa bakal, ngunit nagtataka sila kung ito ay talagang epektibo. Upang patunayan ang bisa ng bagong sandata, madali niyang itinarak ang talim ng sibat sa matigas na bungo ng halimaw. Tulad ng inaasahan, madali itong tumagos. Ang demonstrasyong ito ay ikinagulat ng ibang mga goblin. Ang goblin na iniligtas ni Lampvin dati ay sobrang nasasabik at itinuturo ang bangkay ng halimaw. Sinabi niya na nakita niyang pinatay ni Lampvin ang lobo sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang sandatang bakal at kaya niyang gumawa talaga ng mga sandata. Pumayag ang ibang mga goblin na ang sibat na bakal ay mas makapangyarihan kaysa sa mga sibat na bato. Habang nag-uusap ang mga goblin, itinaas ni Lampvin ang sibat at tinanong sila kung gusto rin nila ng ganitong mga sandata. Nang walang pag-aalinlangan, ang ibang mga goblin ay sumigaw ng may kasiyahan na gusto nila ng isa at itinuturing siyang Diyos. Ngunit may isang goblin na hindi masaya, ang pinuno ng goblin. Galit siya dahil ninakaw ng bagong dating ang kanyang respeto. Upang makuha ang atensyon,
malakas niyang ibinagsak ang kanyang tungkod na may ulong bungo sa lupa. Sa nakakatakot na pulang mga mata, inamin niyang hindi nagsisinungaling si Lampvin, ang paglikha ng sandata mula sa bakal ay isang milagro, ngunit hindi sapat iyon upang manatili si Lampvin sa tribo. Habang nakikinig si Lampvin at ang ibang mga goblin, humiling ang pinuno na lumikha si Lampvin ng 50 bakal na sibat sa loob ng 2 araw. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, agad na umalis ang pinuno. Hindi sang-ayon ang ibang mga goblin sa kondisyon, ngunit hindi sila naglakas loob na tumutol, pakiramdam nila masyadong malupit ang pinuno kaya nagpasya silang tulungan si Lampvin sa pagtupad ng gawain. Hindi nagulat si Lampvin sa kondisyon, tumawa siya ng may kumpiyansa, pakiramdam niya ay napakapalad niyang nakuha ang respeto ng ibang mga goblin. Ito ay isang magandang hakbang pasulong sa kanyang plano. Sa araw ng paghahatid, natapos ni Lampvin ang 50 bakal na sibat. Ang mga goblin sa tribo ay masayang-masaya rin na makakapanatili si Lampvin sa tribo. Sa parehong nakakatakot na tingin at tusong ngiti, sinabi ng pinuno na siya ay lubos na nasisiyahan na natapos ni Lampvin ang gawain at maaari na siyang manatili. Upang ipagdiwang ang pagsali ni Lampvin sa tribo, nagdesisyon ang pinuno na magdaos ng isang piging at inutos na lahat ay makibahagi. Agad na nagsimulang sumayaw at magdiwang ang mga goblin, at mabilis na naganap ang piging sa paligid ng bonfire. Nagputol si Gobo ng isang piraso ng karne ng baboy at dinala ito kay Lampvin. Ito ang pinakamahusay na bahagi kaya gusto niyang kainin ito ni Lampvin, masayang tinanggap ito ni Lampvin, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakaramdam siya ng matinding sakit, bumagsak si Lampvin sa lupa sa matinding paghihirap at natakot si Gobo. Malinaw na si Lampvin ay nalason, ang naglason ay walang iba kundi ang pinuno. Lumapit siya kay Lampvin na may masamang ngiti, sinabi niya kay Lampvin na siya ay masyadong tanga. Alam niya ang tunay na intensyon ni Lampvin. At ang mga naglakas loob na hamunin ng kanyang kapangyarihan ay iisa lamang ang pupuntahan, impyerno. Bago pa makapagsalita si Lampvin, hinablat ng pinuno ang buhok ni Gobo at hinayla siya papalapit. Sinabi ng pinuno na nakita niyang mahalaga kay Lampvin si Gobo, kaya't ngayon ipaparanas niya kay Lampvin ang sakit nang makita itong mamatay sa harap niya. Isang pulang linya ng dugo ang lumitaw sa leeg ni Gobo nang bumaon ang mga kuko ng pinuno. Gusto ng pinuno na durugin ang kayabangan ni Lampvin at pahirapan siya. Sa takot na mga mata ni Gobo, isang pulang agos ng dugo ang bumulwak, ngunit hindi ito dugo ni Gobo, ito ay dugo ng pinuno dahil naputol ang kanyang braso. Nagawa ito ni Lampvin, takot na tinanong ng pinuno kung bakit siya nakakagalaw pagkatapos malason. Ngumiti si Lampvin at sinabing ang pinuno ay isang tanga, kapag humaharap siya sa isang kontrabida tulad niya, palagi siyang nag-iingat at nagkukunwari lamang siya. Alam ni Lampvin na malalason siya dahil binalaan siya ng sistema. Ngayon, galit na galit ang pinuno, wala siyang magawa kundi lumaban, nawalan siya ng isang braso kaya nabawasan ang kanyang kakayahang lumaban. Ginamit niya ang bone chain sa kanyang kamay upang atakihin si Lampvin. Mabilis ding umatake si Lampvin gamit ang kanyang bilis. Madaling naiwasan ni Lampvin ang atake at tumalon siya, nakatutok ang kanyang bakal na kutsilyo sa ulo ng pinuno. Napatay ang pinuno, nang makita ng mga goblin na patay na ang kanilang pinuno, sila ay natakot. Tiningnan sila ni Lampvin at idineklara na siya ang magiging bagong pinuno. Pamumunuan niya sila upang maging isang makapangyarihang tribo ng mga goblin at palagi silang magkakaroon ng karne para kainin. Niyakap ni Lampvin si Gobo at itinaas ang kanyang kutsilyo, ipinahayag ang kanyang kapangyarihan sa tribo. Dahil sa lakas ni Lampvin, agad na sumang-ayon ng ibang mga goblin na siya ang kanilang pinuno. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga simpleng nilalang na ang mahalaga lamang ay ang karne at pag-aanak. Bilang gantimpala sa kanilang katapatan, ibinigay ni Lampvin ang bangkay ng pinuno. Nang payagan sila, agad nilang ipinakita ang kanilang malupit na kalikasan. Kinain nila ang bangkay sa isang malupit at marahas na paraan na ikinadiri ni Lampvin, ngunit ito ang realidad ng buhay. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang pagbuo ng kanyang tribo at ang pag-aalaga sa susunod na henerasyon ng mga goblin upang maging mas malakas ang tribo. Ito ay ang unang hakbang lamang sa kanyang paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa isang pares na mga mata na nanunood mula sa malayo. Ito ay isang gininto ang buhok na batang babaeng duwende. Habang pinapanood niya ang eksena, nagtataka siya kung ano ang nangyayari.